Pakiramdam ni Lucas ay pasaniya ang daigdig nang makarating siya galing sa States. Wala na si Agatha. Wala na rin ito sa opisina at hindi niya alam kung saan ito makikita. Pumunta siya sa eskwelahan nito pero nalaman niyang hindi na ito pumapasok doon. He was slowly losing his mind over her. Hindi niya inakala na iiwan siya nito nang walang paalam. May iniwan nga itong sulat sa kanya pero wala naman itong nasagot sa mga tanong na bumabagabag sa kanyang kalooban. Kahit si Manang Nanit ay tila wala ring nalalaman sa kinaroroonan ng pamangkin nito. Naglaho na ito na parang bula. Pinilit niyang kumprontahin ang kanyang lola pero wala itong sinasabi tungkol sa babae. Ang sinabi lang nito ay kalimutan na raw niya si Agatha dahil walang kwentang babae ito at mukhang pera. May kutob siya na binayaran nito si Agatha para lumayo sa kanya. Pero alam niya na hindi magawang ipagpalit ni Agatha sa pera ang kanilang pag-iibigan. Kaya hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang katotohanan sa paglayo nito. 2 linggo na ang lumipas mula nang lisanin ni Agatha ang mansyon. Isinabay niya sa pag-alis ni Lucas patungo sa Amerika ang pag-aal sa balutan niya. Pilit siyang binigyan ng pera ni Doña Emiliana pero hindi niya tinanggap iyon. May mga bagay na hindi nito kayang bilhin at isa na roon ang pag-ibig niya sa apo nito. Nag-iwan siya ng maikling sulat para kay Lucas. Hindi na siya gaano nagpaliwanag dito. Humingi na lamang siya ng tawad dito dahil hindi niya nagawang ipaglaban ang kanilang relasyon. Nagpasalamat din siya rito sa pagmamahal na ibinigay nito sa kanya. Lumuluha siya noon habang papalayo sa mansyon. Iiwan kasi niya roon ang kanyang puso at ang kanyang tiyahin na labis na niyang nasaktan at binigo. Kahit tumututol ito sa relasyon nila ni Lucas, ay alam niyang naiintindihan din nito na napakahirap para sa kanya ang iwan ng binata. Pagkaalis niya sa mansyon, ay umupa siya ng isang maliit na kwarto. Natanggap din siya sa isang maliit na opisina. Tumigil muna siya sa pag-aaral. Nangihinayang siya dahil ilang buwan na lang at matatapos na rin siya. Pero minabuti niyang huwag munang tapusin ang kanyang pag-aaral. Dahil kung itutuloy niya ang kanyang pag-aaral, ay tiyak na doon siya unang hahanapin ni Lucas. Kapag nakaipon na siya, ay saka niya ipagpapatuloy ang kanyang pag-aaral. Sisikapin niyang ituloy iyon sa isang 4-year course. Hindi madaling kalimutan si Lucas, pero susubukan niyang iangat niya ang buhay para hindi masayang ang isinakripisyo niya para sa buhay niya. Naging miserable ang buhay ni Lucas simula nang iwan siya ni Agatha. Halos mapabayaan niya ang kanyang kalusugan dahil ibinuhos niya ang kanyang oras sa trabaho. Halos sa opisina na siya naglalagi. Uuwi na lang siya para maligo at matulog. Hindi na rin niya masyadong kinakausap ang kanyang lola dahil malaki pa rin ang tampo niya rito. Maski ang kanyang kapatid ay madalang niyang kausapin. Kung hindi lang dahil sa trabaho ay hindi niya kakausapin ito. Labis ang hinanakit niya rito sa ginawang pagsusumbong nito sa kanilang lola. Hindi pa rin siya tumitigil sa paghahanap kay Agatha. Sa katunayan, nag-hire siya ng private investigator para hanapin ang babae. He knew sooner or later matatagpuan niya si Agatha. Kapag nangyari iyon, ay hindi na niya pakakawalan nito. Pakakasalan agad niya ang babae. Ipinatawag ni Doña Emiliana si Lucas sa kwarto nito. Sandaling dalawang isip siya kung haharapin niya ang matanda. Pero nanaig pa rin ang respeto niya rito, kaya nagtungo siya rito. Lucas, hindi ko nagugustuhan ang inaasal mo. Pinapabayaan mo na ang sarili mo
dahil lang sa pagtatrabaho. Paano na kung may mangyari sa kalusugan mo, ha? Are you trying to kill yourself? Nag-aalalang wika nito. Well, simula nang ayoko na mabuhay, pinapatay ko na ang sarili ko sa pagtatrabaho sa company mo. Dahan-dahan, ngunit mariing sabi niya. Hindi na siya nakapagpigil sa kanyang nararamdaman kaya nagawa niyang sagutin ng pabalang ito. He had been frustrated now because of Agatha at pakiramdam niya ay hindi na siya makahinga sa mansyon niya. Lucas, wag mo nga ako kasapin ng ganyan. Hindi kita pinalaki para lang magsalitaan mo ko ng ganyan. Pinalaki? Hindi niyo kami pinalaki ni Samantha, Lola. Si Manang Nanit ang nag-aruga at nagpalaki sa amin. Simula nang mamatay si Mama at Papa dahil subsub kayo sa kumpanya ninyo. Totoo, binuhay niyo kami. Pero hindi niyo kami minahal. Wala ka nung kailangan ka namin. Ang ginagawa mo lamang, magbigay ka lang ng pera at para sa edukasyon namin. Dahil kami lang ang mga tagapagmana ninyo. Pero kahit kailan hindi niyo kami minahal. Gusto niyo mo lang na i-continue namin yung legacy ninyo. Ito ba igaganti mo sa akin, ha, Lucas? Dahil sa babaeng iyon, ay naging rebelde ka na naman? Hindi kita pinakailaman sa mga gusto mong gawin. Pinagbigyan kita sa mga kalokohan mo. But now you are doing it again because of that girl who is not worthy to bear our name. Lola, mahal ko si Agatha. I'm the one who is not worthy of her. Dahil hinayaan ko siya mawala sa akin. Pero hahanapin ko siya at pakakasalan. Wala na akong pakialam kung alisan niyo man ako ng mana. At kapag nakita ko siya, hindi ko na siya pakakawalan. Magsasama na kami kahit sa ayaw at sa gusto ninyo. Tinalikuran niya ito. He had said what he wanted to say and he no longer had the energy to argue with her. Alam niya na saktan niya ang matanda sa mga sinabi niya. Pero hindi niya pinagsisihan iyon. Isa lang ang sigurado para sa kanya. Kung ano man ang mangyari, ay handa na niyang talikuran lahat. Bumalik lang sa kanya si Agatha. Namimiss na ni Agatha ang kanyang tiyahin, pero hindi niya ito madalaw sa mansyon. Hindi rin siya makatawag doon dahil baka si Lucas o si Doña Emiliana ang makasagot ng telepono. Nanghiram na lang siya ng cellphone sa isang kasamahan niya sa trabaho para tawagan si Mikay sa cellphone niya at para na rin makausap ang kanyang tiyahin. Agatha, nasan ka na ba, bata ka? Bakit ngayon mo lang naisipan tumawag? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Tiyang, magkita na lang tayo sa labas ng simbahan sa linggo. Mga bandang 9:00 ng umaga. Hihintayin ko po kayo roon. Sige, sa linggo, mga 9:00 ng umaga. Darating ako. Mag-iingat ka, agad, ha? Opo. Nang dumating si Agatha sa tagpuan nilang magtiya, ay nagulat siya na makita roon si Lucas. Nakasandal ito sa kotse nito at tila may hinihintay. Hindi na siya makaiwas dito dahil agad siyang nakita at sinalubong nito. Lumingalinga siya para hanapin ang kanyang tiyahin, pero hindi niya makita ito. Kung hinahanap mo si Manang Nanit, nagpasabi na lang siyang hindi makakarating sa usapan ninyo. Wika nito, nang marahil ay makita nito na may hinahanap siya. Tinitigan niya ito. Kapansin-pansin ang pagbagsak ng katawan nito. Wala na rin ang saya at sigla sa mukha nito. Para itong pagod na pagod. Bigla siya nag-alala sa kalusugan nito. Pero hindi niya isatinig ang kanyang kalooban. Tinignan niya ito na parang wala siyang pakialama. Kahit ang gusto niyang gawin
ay yakapin ito ng buong igpit. Kung ganun, wala nang dahilan para magtagal ako rito. Wika niya. Tumalikod siya at naglakad palayo. Pero nakakailang hakbang pa lamang siya ay nahawakan na nito ang kanyang braso. Tatalikod ka na lang ulit? Iiwan mo na ulit ako katulad ng ginawa mo? Galit na sabi nito habang dinidiinan nito ang kanyang braso. Nagpumigla siya sa pagkakahawak nito pero hindi siya pinakawalan nito. Sa halip ay niyakap siya nito. Bakit mo ako iniwan agad Bakit mo hinayaan na mag-suffer ako? Habang yakap siya nito, ay hindi niya napigilan na mapaluha. Sa loob ng isang buwan na hindi nila pagkikita, ay labis ang pangungulila niya rito. Pinahid agad niya kanyang mga luha. Hindi dapat makita nito ang panghihina ng kanyang loob. Kumawala siya sa yakap nito at hinarap ito. Lucas, patawarin mo ako sa pag-iwan ko sa'yo. Gusto ko lang naisipin mong mas makakabuti para sa'yo yun. Ayoko ako pa na maging dahilan ng hidwaan sa inyong pamilya. Malumanay na sabi niya. Bigla ay parang hindi siya makatingin ng diretso rito. Dahil natatakot siyang makita nito ang tunay na saloobin na kanyang puso. Ang sabi ko naman sa iyo, ako ang bahala, di ba? Dapat naghintay ka. Pasasaan ba't matatanggap din nila ang relasyon natin? Kung hindi man dumating yun, handa akong iwan lahat para sa iyo, Agatha. Umiling-iling siya. Ang akala ko dati ay kaya kong makita na isinasakripisyo mo ang marangyang buhay mo para lang sa akin. Pero hindi pala. Ayoko maging madamot. Iniisip ko lang kaligayahan mo. Mas importante ang pamilya mo, Lucas. Dahil may obligasyon ka sa kanila na kailangan mong tuparin. Hindi ito nagsalita. Hinila siya nito at pilit na isinakay sa kotse nito. Saan mo ko dadalhin? Natatakot na tanong niya. Haharap tayo kay Lola. Hihingin ko ang permiso niya. Magpapakasal tayo ngayon din. Kapag tumanggi siya, sabay tayong aalis ng mansyon. Lucas, please. Pakiusap niya. Huwag mong gawin to. Alam mo naman siguro ang magiging sagot ng lola mo, di ba? Hindi ko hayaan na tapakan ng kahit sino ang pride mo nang dahil lang sa akin. Wala na akong pakialam sa pride ko, Agatha. Gusto ko lang ipakita kay lola na totoo nagmamahalan tayo. At walang sino ba na makakahadlag sa atin. Kung hindi niya ibigay ang blessings niya, pues, aalis ako. Iiwan ko sila. Iiwan ko sila at sasama ako sa'yo. Magtatahanan tayo. Aalis tayo. Lucas, makinig ka nga sa akin. Hindi talaga siguro tayo para sa isa't isa. Ngayon ko lang na-realize na ang prinsipe at ang katulong ay hindi magkabagay. Hayaan mo maghiwalay tayo ng maayos kaysa masira ko pa ng tuluyan ang buhay mo. Hindi ako karapat-dapat sa iyo, Lucas. Tanggapin na natin ang katotohanan iyon. Malungkot na sabi niya. Akmang bubuksan niya ang pinto ng kotse nang ilak nito iyon. Sigurado ka ba talaga sinasabi mo, ha? Tanong nito. I'm asking you one last time, Agatha. Handa ka na ba talagang iwan ako? Sabihin mo yan sa akin ng harapan ngayon din na hindi mo na ako mahal. At hahayaan mo ako mamatay ng bigo nang dahil sa'yo. Hindi siya nakakibo. Natatakot siyang sagutin ito dahil baka lalo lang itong magalit sa kanya. Sabihin mo! Agatha, sabihin mo! Huwag mo na akong pahirapan! Wika nito na hinampas pa ng malakas ang manibela. Nagulat siya sa naging reaksyon nito. Hindi niya alam kung paano sasagutin ito. Ang alam niya ay kailangan niyang panindigan ang kanyang desisyon pero natatakot din siyang saktan nito. Lucas, huminahon ka. Hindi natin madadaan sa init ng ulo ang usapang ito. Makinig ka naman sa akin, please. Pakiusap niya. See? Hindi mo masabi sa akin.
Dahil ano? Dahil wala lang ako sa'yo. Makinig ka sa akin. Makinig ka sa akin. Pupunta tayo sa mansyon. Hindi nila tayo mapaghihiwalay. Promise me, Agatha. You will stay by my side no matter what. Sabi nito. Hindi siya sumagot. Tumungo lang siya. Pinaandar naman nito ang kotse papunta sa mansyon. Nagulat ang mga tao sa mansyon nang makita ng mga ito na magkasamang dumating sina Lucas at Agatha. Halos hilahin ni Lucas si Agatha papunghik sa taas. Nang huminto sila sa tapat ng kwarto ni Doña Emiliana, ay kumatok ito sa pinto. Nang papasukin sila ng matanda, ay sabay silang pumasok sa pinto. Gulat na gulat si Doña Emiliana pagkakita nito sa kanila. Hindi siya binibitawan ni Lucas. Bumangon si Doña Emiliana mula sa kama at hinarap sila. Anong ibig sabihin nito? Galit na tanong nito. Lola, nandito po kami ni Agatha para hingin ang basbas ninyo. Nais ko po siyang pakasalan sa lalong madaling panahon. Matatag na sabi ni Lucas. Pwes, kailan naman hindi ko ibibigay sa inyo ang pahintulot ko na maikasal kayo? Tiningnan siya na matalim nito. Agatha, akala ko pa naman ay mahusay kang kausap. Nangako ka sa akin na lalayuan mo si Lucas, pero tinraidor mo ako. Sumbat nito sa kanya. Hindi siya sumagot. Alam niya na kapag nagsalita siya, ay yung papalalain lang niya ang sitwasyon. Mas mabuti nang manahimik siya at hayaang si Lucas ang magsalita. Hindi niya kayo tinraidor, Lola. She won't bent on leaving me. Mabuti na lang at nasundan ko si Manang Nad kanina. Kaya ako siya nakita. She didn't betray you. Ako ang naghanap sa kanya. Kahit ano pa sabihin ninyo, hindi ko kailanman matatanggap ang relasyon ninyo. Ngayon, Lucas, mamili ka. Ang pamilya mo at ang negosyong ipamamana ko sa iyo o ang babaeng yan? Ito ng huling beses na itatanong ko sa iyo to. Pipiliin mo ba ang pamilya mo o sasama ka sa kanya na wala ka ni isang singko? Galit na tanong nito. Sorry, Lola. Ani ni Lucas. Alam kong disappointed kayo sa akin. Gusto ko sana mapagsilbihan din kayo at makasama ko si Agatha. Pero dahil pinamimili niyo ako, mas pipiliin ko po ang sinasabi ng puso ko. Patawad po. Kung ganun, ay makakaalis na kayong dalawa. Kalimutan mo na may pamilya ka. Sabi ni Doña Emiliana at tumalikod na. Tumalikod na rin sila at lumabas ng silid. Isasara na sana ni Lucas ang pinto nang makarinig sila ng malakas na kalabog. Lumingon sila at doon nila nakitang nakahandusi sa sahig si Doña Emiliana. Doña Emiliana suffered a massive stroke. Nakoma ito. Mabuti na lang at naisugod agad nila sa ospital ito. Kung hindi, ay baka namatay ito. Hindi makapaniwala si Lucas sa nangyari. Gusto niya sisihin ang kanyang sarili. Siya ang may gawa. Nagigilty siya sa mga nangyari at sa mga pinagsasabi niya sa kanyang lola. Kinompronta naman siya na kanyang kapatid na si Samantha sa nangyari. Ano nangyari, Lucas, ha? May ginawa ka siguro sa kanya kaya siya nagkaganyan. Tumingin si Samantha kay Agatha na nakatayo sa likuran niya. Ikaw siguro ang dahilan kung bakit na-stroke si Lola. Ang akala ko ba, hiniwalayan mo na si Lucas? Bakit ka pa bumalik? Kapag may nangyaring masama kay Lola, ikaw ang malalagot. Galit na sabi nito. Samantha, huwag kang mag-isterya dito. Aniya sa kapatid. Hindi mo alam nangyari, kaya huwag kang magbintang. Kung may gusto kang sumbatan, ako dapat yun. Dahil ako may kasalanan sa nangyari. Lucas, siguro naman ay nagising ka na ngayon sa katotohanan na walang mabuting may dudulot ng babaeng yan sa buhay nating lahat. Samantha, tumigil ka nga. This is not the time or the place to talk about these things. I'm warning you, Samantha. Huwag mo akong sagarin. Huwag mong pakailaman ang relasyon ko sa kanya. Kung ayaw mong pati tayo magkasira.
Walang paalam na umalis si Agatha. Hindi niya napigil ito. Nakita mo na? Nakita mo na kung gaano kabastos ang babaeng yun? Iyan ba'y pinagmamalaki mo na Shut up! Putol niya as sinasabi nito. What? Oh my, I can't believe this. Umiling-iling ito at pagkatapos ay padabog na umalis. Hinabol ni Lucas si Agatha pero hindi niya ito naabutan. Ginalugad niya ang buong ospital pero hindi niya natagpuan ito. Kinabahan siya. Sa pangalawang pagkakataon ay mukhang iniwan siya ni Agatha. Samantala, bumalik sa mansyon si Agatha para balitaan ang kanyang tiyahin tungkol sa kalagayan ni Doña Emiliana. Hindi na siya nakapagpaalam kay Lucas dahil mainit pa ang pag-uusap nito at ng kapatid nito. Ayaw naman niyang pumagitna sa mga ito. Ano na ang lagay ni Doña Emiliana, anak? Nag-aalalang tanong ni Tia Nanit. Nasa ICU po siya. Comatose po siya. Ang sabi po ng doktor ay massive stroke ang nangyari sa kanya. Malungkot na pababalita niya. Nasa kusina sila. Nagkumpulan sa harap niya ang mga kasambahay. Kumusta naman si Sir Lucas? Tiyak na nag-aalala yun sa kalagayan ng kanyang lola. Wika ni Mikay. Ayun, medyo tulala pa rin siya. Dumating na rin doon si Ma'am Samantha, kaya iniwan ko na sila magkapatid. Nang matapos ang balitaan nila, ay niyaya siya na kanyang tiyahin sa hardin para makapag-usap sila ng sarili na. Agatha, ano nga nang gagawin mo? Tiyak na ikaw ang sisisihin ng pamilya sa nangyari kay Doña Emiliana. Pero nag-aalala rin ako para kay Lucas. Kapag iniwan mo naman siya, ay baka lalo siya ma-depress. Baka hindi niya makayanan ang sitwasyon kung wala ka sa tabi niya. Hindi ko rin po alam kung anong gagawin ko, Tia eh. Natatakot din akong iwan si Lucas. Pero pinagsabihan na ako ni Ma'am Samantha na layuan ko siya. Alam kong mas makakabuting lumayo ako pero inaalala ko rin si Lucas. Mangiyak-ngiyak na sabi niya. Bumuntong hininga ito. Marahil ay nadarama din ito kung gaano kabigat ang kanyang suliranin. Alam mo bang sinundan niya ako sa simbahan para lang makita ka? Narinig kasi niya ang pag-uusap natin. Pero bago iyon, ay pilit niya inalam sa akin kung saan ka matatagpuan. Ipinagtapat niya sa akin kung gaano ka niya kamahal. Nakahanda raw siyang ipaubaya kay Samantha kanilang kayamanan. Huwag ka lang mawala sa buhay niya. Kaya nga hindi ko rin siya mapaghindian nung sinabi niyang siya na lang magpapakita sa'yo. Gusto kong makapag-usap kayong dalawa. Pero hindi ko naman inakala na ganito ang kahinatan ng lahat. Tila may bahid na pagsasising sabi nito. Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo sa nangyari. Kung mayroon mang may kasalanan dito, iyon po ay walang iba kundi ako. Hindi ko na dapat hinayaan magkalapit kami ni Lucas eh. Dapat doon pa lang, pinigilan ko na ang sarili ko. Isang pagkakamali talaga na minahal ko siya eh. Dahil sa anggulo man tingnan, hindi talaga kami magkabagay. Agatha, hindi kasalanan magmahal. Kahit pasabihin mo lang at lupa ang pagitan ninyo, dahil sa pag-ibig pantay-pantay lang ang mga tao. Mayroon lang talaga ibang tao na inilalagay ang sarili nila sa pedestal at ayaw magpaabot sa iba. Hindi nila maintindihan na ang pag-ibig ay para sa lahat. Na wala yung pinipiling edad, itsura, o katayuan sa buhay. Tia, ano pa kaya ang pinakamabuti kong gawin? Gusto kong gumawa ng desisyon na makakabuti para sa lahat. Naggabit palikat ito at humugot ng malalim na hininga bago sumugot. Kung akong tatanungin mo, sasabihin ko sa iyo na gumawa ka ng desisyon kung saan liligaya ang puso mo. Pero alam kong mahirap gawin yon dahil para sa iyo, ang pag-ibig ay pagsasakripisyo along-alang sa minamahal.
Ikaw mas nakakaalam kung ano ang pinakamabuti mong gawin. Kung sakali man lalayo ka sa kanya, isipin mo na lang na kung talagang itinadhana kayo para sa isa't isa, magkikita at magkikita uli kayo. Nagpasya si Agatha na makapagkita kay Lucas. Batid niya naghihirap ang kalooban nito, kaya nais niyang damayan at alalayan ito. She would be too cruel kung iiwan niya ito sa ganung sitwasyon. Hihintayin muna niya na maging stable ang kondisyon ni Doña Emiliana bago niya kausapin si Lucas tungkol sa kanilang relasyon. Pagdating niya sa ospital, ay nakasalubong niya sa Samantha. Niyaya siya magkape dito sa kalapit na kafeterya. Sumama naman siya rito. Anong ginagawa mo pa rito? Hindi ka ba tapos? Dapat siguro ay lubayan mo na si Lucas. Wala na siyang oras makapaglaro pa sa'yo. Mataray na wika nito. Ma'am Samantha, nandito po ako para damayan si Lucas at hindi para makapaglaro lang. Mananatili ako sa kanyang tabi hanggat hindi niya sinasabi na hindi na niya ako kailangan. Hindi ko siya iiwan ngayon. Mariing sagot niya. Umirap ito. Ang kapal talaga ng mukha mo, ano? Kitang-kita mo na nga nangyari kay Lola dahil sa kalokohan ninyo. Ayaw mo pa rin umalis? Magkano ba talaga kailangan mo para lang mawala ka sa buhay namin, ha? Napatayo siya sa narinig. Pero bago siya umalis, ay nagsalita ulit siya. Hindi kailanman mababayaran ng pera ninyo ang pag-iibigan namin ni Lucas. Ang tanging dahilan lang para umalis ako ay kung sa bibig mismo ni Lucas manggagaling na ayaw na niya sa akin. Tumalikod siya at umalis. Pumunta siya sa ICU. Kailangan malaman ni Lucas na wala siyang balak iwan ito at sasamahan niya ito hanggang kailangan siya nito. Napakalaking desisyon ang ginawa niya. Alam niyang marami siyang makakabangga sa naging pasya niya na huwag layuan ito. Pero mas hindi makakaya ng kanyang konsensya kung iiwan niya ito habang naghihirap ang kalooban nito. Gusto niya ipakita rito na maaari siyang asahan nito sa oras na kagipitan at lagi siyang kakampi nito sa laban nito sa buhay. Malayo pa lamang ay nakita na niya ito, nakausap ang isang doktor na gumagamot kay Doña Emiliana. Hindi siya napansin ng mga ito. Nagpasya siyang huwag munang lumapit upang makapag-usap ang mga ito. Huminto siya sa di kalayuan sa mga ito. Pero umabot pa rin sa kanyang pandinig ang pag-uusap ng mga ito. Meron na po bang pagbabago sa kalagayan niya? Tanong ni Lucas. Kailan ho kaya siya magkakamalay? Sa ngayon ay stable na ang lagay ng iyong lola. Pero hindi ko pa rin masasabi kung kailan siya magkakamalay. Rest assured, we are constantly monitoring her. Kung ano man ang magiging pagbabago sa kanya, ay kagad namin papaalam sa inyo. Pangako ng doktor kay Lucas. Salamat po, Dok. Ani ni Lucas. Ang may papayo ko lang sa inyo ay kausapin niyo siya ng madalas. Karamihan sa mga nakakoma ay nakakarinig pa rin. Kaya maaaring marinig niya yung sasabihin. Basta siguruhin mo lang na mga positibong bagay lamang sasabihin ninyo. Something that would make her want to wake up again. Isa pa, iwasan ninyo ang pag-aaway sa presensya niya. Kahit komodo siya, ay maaari din niyang maramdaman iyon. Tumango si Lucas. Nagkamay ang mga ito. Bumalik si Lucas sa loob ng ICU. Nanatili si Agatha sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya alam kung susundan pa niya si Lucas. Alam niya magulo pa ang isip nito at ayaw niya makadagdag sa mga isiping iyon. Ngunit alam niyang kailangan din siya nito. Naglakas loob siyang sundan ito at dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng ICU at doon niya narinig na kinakausap nito ang lola nito. Lola, patawad po sa lahat ng pagkukulang at kasalanan ko sa inyo. Alam ko po nasaktan ko kayo. Sinuway ko kayo sa maraming bagay. Pero ipinapangako po sa inyo na simula ngayon,
Lahat po ng gusto niyong gawin ko ay susundin ko. Nakahanda na po akong isakripisyo ang lahat, alang-alang sa inyo. Gumising lang po kayo. Huwag niyo po kaming iwan ni Samantha. Maluhaluhang wika nito. Sa narinig ay isinara niya ang marahan ng pinto at naglakad palayo sa ICU. Nang makarating siya sa labas ng ospital, ay patuloy lang siya sa paglalakad. Base sa mga narinig niya, ay malinaw na nakapagdesisyon na rin si Lucas. Hindi ba't iyon din ang gusto niya? Ang marinig mula rito na hindi na siya kailangan nito, ibibigay niya ang gusto nito. Lalayo siya dahil iyon ang nararapat. Lalayo siya dahil iyon ang gusto nito. Mabigat man sa kanyang kalooban na iwan ito, ay alam niyang iyon ang pinakamainam na desisyon para sa kanilang lahat. Ang tanging hiling niya ay matagpuan nito ang tunay na kaligayahan sa piling ng ibang babae. Maaaring hindi na uli sila magkita, pero masaya na rin siya dahil alam niyang magiging tahimik na ito kasama ang pamilya nito. Ipinapangako niya sa kanyang sarili na magtatapos siya ng pag-aaral at magsisimula ulit. Pagsisikapan niyang makaahon sa kahirapan at balang araw ay kukunin niya ang kanyang tiyahin sa mansyon at magkasama silang mabubuhay ng matiwasay.